tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga tagapanood na patuloy na sumusubaybay sa mga pinakahuling kaganapan sa buong mundo. Sa ating balita ngayon, muling naitala ang isang matinding krisis sa seguridad sa hilagang kanluran ng Pakistan na nagdudulot ng malaking pangamba sa buong rehiyon. Ang lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa, partikular na ang mga kalapit na distritong Pantribo, ay nahaharap sa panibagong bugso ng karahasan matapos ang panandaliang paghupa ng kaguluhan noong mga nakaraang taon. Ang muling paglakas ng mga militanteng grupo ay nagpapakita ng isang malalim na suliraning hindi lamang pumipinsala sa mga lokal na pamayanan, kundi lalo ring nagpapabigat sa kalagayang geopolitikal ng buong bansa. Ayon sa mga opisyal na ulat, ang kasalukuyang sitwasyon sa hilagang kanluran ng Pakistan ay nahahati sa dalawang pangunahing pangyayari sa seguridad. Sa isang panig, patuloy ang pagdami ng mga di pantay at biglaang pag-atake ng mga pangkat ng rebelde laban sa mga sibilyan at puwersa ng pamahalaan. Sa kabilang panig, naglunsad ang militar ng Pakistan ng napakalawak na serye ng mga operasyon upang sugpuin ang mga banta sa pambansang kapayapaan. Ipinakikita ng pagkakaugnay ng mga insidenteng ito na ang krisis ay hindi lamang isang lokal na suliranin sa kapayapaan at kaayusan, kundi isang pambansang hamong naglalagay sa milyon-milyong mamamayan sa gitna ng matinding panganib at kawalan ng katiyakan. Ang pagwawakas ng tigil putukan noong huling bahagi ng 2022 ang naging pangunahing pagbabagong nagbunsod sa muling pagdami ng mga pag-atake sa rehiyon. Ang Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP kasama ang iba pang mga militanteng grupo ay muling nagpalakas ng kanilang mga operasyon at nagdulot ng malawakang takot sa mga mamamayan. Ang bawat insidente ng karahasan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga infrastruktura, sa lokal na ekonomiya at sa mismong buhay ng mga residenteng nagnanais lamang ng katahimikan. Kaya naman mahalagang suriin ng malalim kung paano naaapektuhan ng krisis na ito ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao at kung anong mga hakbang ang ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ang banta. Isang malagim na halimbawa ng lumalalang banta sa seguridad ang kamakailang naganap sa bayan ng Kabal na matatagpuan sa lambak ng Swat sa lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa. Sa lugar na ito, nagtipon ang mga lokal na residente at opisyal ng pulisya sa isang pampublikong pagtitipon upang sama-samang ipahayag ang kanilang matinding pagtutol sa muling pagpasok ng mga militante. Nagtipon ang mga mamamayan malapit sa isang lokal na himpilan ng pulisya kung saan sumisigaw sila ng mga panawagan laban sa mga militanteng grupo habang buong tapang na humihingi ng kapayapaan para sa kanilang pamayanan. Habang nagpapatuloy ang maayos at mapayapang pagkilos ng mga sibilyan at autoridad, isang hindi inaasahang trahedya ang gumimbal sa buong bayan. Isang taong may dalang bomba ang mabilis na pumasok sa gitna ng nagkakatipong mga tao at agad na pinasabog ang kanyang sarili. Ang malakas na pagsabog ay nagdulot ng matinding pagkawasak at kaguluhan sa mismong lugar kung saan nagtitipon ang mga mamamayang humihiling lamang ng kaligtasan. Ang insidenteng ito ay agad na nag-iwan ng malalim na sugat sa komunidad at nagpakita ng walang awang paraan ng mga grupong lumalaban sa pamahalaan. Ayon sa mga opisyal na pahayag mula sa pulisya sa pamumuno ni Hepe ng Pulisya ng Distrito Omar Khan at sa kawani ng serbisyong pangkagipitan na si Bilal Faizi, napakabigat ng naging pinsala sa buhay ng tao. Hindi bababa sa 12 na katao ang opisyal na naitalang nasawi sa malagim na pagsabog sa Kabal. Sa ilang opisyal na talaan ng mga autoridad, kabilang sa kabuuang bilang na 14 na namatay ang mismong taong nagpasabog sa kanyang sarili. Ang pangyayaring ito ay muling nagpaalala sa publiko tungkol sa matinding panganib na kinakaharap ng mga taong hayagang tumututol sa militansya. Sa mga naging biktima ng pagsabog, kinumpirma ng mga autoridad na 9 na sibilyan at 5 opisyal ng pulisya ang naitalang namatay sa insidente. Ipinakikita ng pagkamatay ng mga sibilyan at mga tagapagpatupad ng batas na walang pinipili ang pag-ataking naglalayong maghasik ng takot. Bukod sa mga nasawi, mahigit 20 hanggang 24 na katao ang nagtamo ng matitinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa dami ng mga nasaktan, agad na nagpatupad ang pamahalaan ng kalagayang pangkagipitan sa mga kalapit na ospital, kabilang ang Saidu Sharif Teaching Hospital, upang mabilis na maibigay ang kinakailangang lunas at pangangalagang medikal sa mga biktima.
Bagaman nagpapatuloy pa noong mga unang oras matapos ang pag-atake ang masusing investigasyon upang matukoy ang eksaktong pagkakakilanlan ng taong nagpasabog sa pamamagitan ng pangangalap ng mga piraso at bakas ng pampasabog, pangunahing nakatuon sa Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP ang hinala ng mga autoridad. Mahalagang linawin na sa kabila ng matibay na hinalang ito ng mga opisyal ng seguridad, wala pang grupong formal na umaako ng pananagutan sa naganap na pagsabog. Kailangan pa ng mas matibay na ebidensya at masusing investigasyon upang mapatunayan kung sino ang tunay na nagplano at nagsagawa ng krimeng ito. Ang lambak ng SWAT ay may mahabang kasaysayan bilang dating kuta ng TTP bago sila matagumpay na naitaboy sa pamamagitan ng malawakang operasyon ng militar ng Pakistan noong mga nakaraang dekada. Ang paraan ng pag-atake sa gitna ng isang pampublikong pagtitipon para sa kapayapaan ay lubos na kahawig ng kilalang estratehiya ng TTP na maghasik ng takot sa mamamayan. Pangunahing layunin ng ganitong uri ng karahasan na patahimikin ang anumang pampublikong pagkilos laban sa kanila at pigilan ang pagbuo ng organisadong paglaban ng mga lokal na pamayanan sa mga lalawigan. Sa kabila ng matinding takot na idinulot ng pagsabog, patuloy na dumadagundong sa rehiyon ang sigaw ng mga mamamayan para sa kapayapaan at katarungan. Nananatiling matatag ang mga residente at lokal na kapulisan sa kanilang panawagang wakasan ang walang saysay na karahasan at tiyakin ang kaligtasan ng mga susunod na salinlahi. Ang trahedya sa Kabal ay naging simbolo ng patuloy na pakikibaka ng mga karaniwang mamamayan para sa kanilang karapatang mabuhay ng payapa at malayo sa banta ng terorismo. Bilang tuwirang tugon sa tumataas na banta sa pambansang seguridad, naglunsad ng malaking hakbang ang pamahalaan sa pamumuno ni Punong Ministro Shehbaz Sharif at ang pamunuan ng militar sa ilalim ni General Asim Munir. Inaprubahan at inihayag ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Operation Azim-e Istikam na nangangahulugang matatag na hangarin para sa katatagan. Ang pambansang kampanyang ito laban sa terorismo ay idinisenyo upang tugunan ang mahahalagang suliranin sa seguridad sa pamamagitan ng magkakaugnay na hakbang ng militar, pamahalaan at lipunan. Hindi tulad ng mga nakaraang malawakang operasyong militar gaya ng Operation Zarb-e-Azb noong 2014 na nagdulot ng malawakang paglikas ng milyon-milyong mamamayan mula sa kanilang mga tahanan, may ibang pamamaraan ang Operation Azim-e Istikam. Binuo ito bilang isang operasyong sumasaklaw sa maraming larangan at nakabatay sa impormasyong paniktik na tinatawag ding Intelligence-Based Operation o IBO. Layunin ng bagong estratehiyang ito na magsagawa ng mga tiyak at maingat na pagsalakay upang maiwasan ang malawakang pinsala sa mga ari-arian at kabuhayan ng mga sibilyang naninirahan sa mga apektadong lugar. Nakatuon ang kampanyang Azim Istikam sa dalawang pangunahing larangan upang matiyak ang pambansang katatagan. Sa larangan ng armadong pagkilos, nagsasagawa ang mga natatanging puwersa ng militar at pulisya ng mga tiyak na operasyong nakabatay sa impormasyong paniktik at mga ganting pagsalakay laban sa TTP sa Khyber Pakhtunkhwa. Tinutugis din nila ang mga grupong separatista tulad ng Baloch Liberation Army o BLA at Baloch Liberation Front o BLF sa Balochistan. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng mga pag-atake mula sa himpapawid sa mga lugar na malapit sa hangganan upang wasakin ang mga himpilan ng mga militante. Sa larangang hindi gumagamit ng tuwirang armadong puwersa, kabilang sa Operation Azam Istikam ang mga hakbang na panlipunan at pangkabuhayan, mga pagkilos na diplomatiko, at pagpapahigpit ng seguridad para sa mga dayuhang pamumuhunan sa bansa, partikular na binibigyang diin ng pamahalaan ang proteksyon sa mga infrastruktura at proyektong saklaw ng China-Pakistan Economic Corridor o CPEC. Sa pamamagitan ng dalawang magkaibang pamamaraang ito, umaasa ang pamahalaan na tuluyang mapuksa ang ugat ng terorismo habang pinananatili ang pag-unlad ng pambansang ekonomiya. Sa mga isinagawang ganting pagsalakay at operasyong panlaban ng mga puwersa ng pamahalaan bilang tugon sa mga nagdaang pag-atake, iniulat ng militar na mahigit 24 na miyembro ng TTP at mga rebeldeng pangkat ng Baloch ang napatay. Ang mga operasyong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na puksain ang mga armadong elementong nagtatangkang manggulo sa kapayapaan. Bukod sa mga napatay sa mga tiyak na operasyon, daan-daang iba pang pinaghihinalaang militante ang naaresto o nawalan ng kakayahang magsagawa ng pag-atake matapos tugisin ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay ng mga panloob na operasyon, iniuugnay rin ng pamahalaan at militar ng Pakistan sa pamamagitan ng Inter-Services Public Relations o ISPR ang krisis sa mga panlabas na salik at geopolitika.
Opisyal na inaakusahan ng Pakistan ang karatig bansang Afghanistan na nagbibigay umano ng mga ligtas na kublihan sa TTP sa kabilang panig ng hangganan. Ayon sa pahayag ng Islamabad, pinapayagan din umano ng Afghanistan ang paggamit ng mga armas na iniwan ng Estados Unidos at NATO upang magsagawa ng mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Gayunman, mariing itinanggi ng pamahalaang Taliban sa Afghanistan ang mga akusasyong ito sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalitang si Zabihullah Mujahid. Iginiit ng panig ng Taliban sa Afghanistan na ang usapin ng TTP ay isang panloob na suliranin sa seguridad ng Pakistan na dapat lutasin sa loob ng sarili nitong bansa. Bukod dito, mahigpit ding tinututulan ng Afghanistan ang mga pag-atake mula sa himpapawid na isinasagawa ng militar ng Pakistan sa mga lugar na malapit sa hangganan. Tinatawag nila itong malinaw na paglabag sa pambansang soberanya at kabuuan ng kanilang teritoryo. Bukod sa Afghanistan, naglabas din ng matinding paratang ang kagawaran ng ugnayang panlabas at militar ng Pakistan laban sa India. Inaakusahan ng Islamabad ang ahensiyang paniktik ng India na Research and Analysis Wing o RAW bilang pangunahing tagapagtaguyod na nagbibigay umano ng milyon-milyong dolyar na pondo, mga sandata at pagsasanay sa TTP at BLA. Ayon sa panig ng Pakistan, layunin umano ng suportang ito na guluhin at pahinain ang bansa at tuwirang sirain ang mahahalagang proyekto ng China-Pakistan Economic Corridor o CPEC. Agad namang mariing itinanggi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng India ang mga seryosong paratang na ito. Tinawag ng mga opisyal ng India ang mga pahayag ng Pakistan na walang batayang propagandang pampolitika na naglalayong ilihis ang pansin ng mundo. Dagdag pa ng India, ang Pakistan mismo ang kinikilala sa buong daigdig bilang sentro ng terorismo sa rehiyon, kaya wala umanong katuturan ang pagsisinito sa ibang mga bansa. Dahil sa mga magkasalungat na pahayag mula sa iba't ibang pamahalaan, mahalagang tandaan na ang mga paratang ng Pakistan laban sa Afghanistan at India ay nagmula lamang sa opisyal na panig ng Islamabad. Nangangailangan ang mga ganitong pahayag ng mas malalim at walang kinikilingang pagsusuri mula sa mga independenteng tagamasid. Ipinakikita na magkakaibang pananaw kung gaano karami at kasalimuot ang mga geopolitical na interes na nakapaloob sa krisis sa seguridad sa Timog Asya. Upang maunawaan ang kabuuang lawak ng krisis, mahalagang suriin ang mga opisyal na estadistika tungkol sa karahasan sa rehiyon. Batay sa mga datos mula sa Center for Research and Security Studies o CRSS at sa mga opisyal na ulat ng ISPR, nakapagtala ang Pakistan ng matinding pagtaas ng karahasan. Sa loob ng unang 11 buwan ng 2025, mahigit 3,187 katao ang nasawi at 1,981 ang nasugatan sa halos 1,188 magkakahiwalay na insidente ng terorismo at mga operasyong panlaban ng militar. Ang mga bilang na ito ay kumakatawan sa mahigit 25 hanggang 46% pagtaas ng pangkalahatang antas ng karahasan kung ihahambing sa kabuuang bilang na naitala sa buong taon ng 2024. Pinatutunayan ng malaking pagtaas sa bilang ng mga nasawi at nasugatan na patuloy na lumalalim at nagiging mas marahas ang tunggalian sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng grupo. Ang bawat bilang sa estadistikang ito ay kumakatawan sa buhay ng mga sundalo, pulis at higit sa lahat, mga walang kalaban-labang sibilyan. Sa lahat ng lalawigan sa bansa, lumilitaw na ang Khyber Pakhtunkhwa ang pinakamatinding na apektuhan ng malawakang krisis sa seguridad. Ayon sa mga nakalap na datos, halos 68 hanggang 71% ng lahat ng nasawi sa buong bansa ay naitala sa lalawigang ito, nakatumbas ng mahigit 2,165 pagkamatay. Ipinakikita ng mataas na konsentrasyon ng karahasan sa Khyber Pakhtunkhwa kung bakit nananatiling pangunahing sentro ng labanan at mga operasyong militar ang hilagang kanluran ng Pakistan. Upang matugunan ang napakalaking bantang ito, naglunsad ang militar ng Pakistan ng napakatinding dami ng operasyon sa buong rehiyon. Naitala na nakapagsagawa ang sandatahang lakas ng mahigit 75,000 operasyong nakabatay sa impormasyong paniktik o IBO na may karaniwang mahigit 2 operasyon bawat araw. Nagbunga ang ganitong antas ng aktibidad ng militar sa pagkamatay ng mahigit 2,597 pinaghihinalaang militante. Gayunman, ipinakikita rin nito kung gaano kalaking puwersa ang kinakailangan upang mapanatili ang kontrol sa seguridad. Sa kabila ng napakaraming operasyong militar, patuloy na nagdudulot ng matinding pinsala sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sibilyan ang walang tigil na tunggalian. Una na rito ang pagtaas ng mga kaso ng pangingikil at pagdukot sa lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa. Naitala sa lalawigan ang pinakamataas na bilang ng pagdukot na umabot sa mahigit 142 insidente.
Ginagamit ng mga militanteng grupo ang pagdukot upang makakuha ng salapi mula sa mga pamilya ng biktima at maipagpatuloy ang kanilang mga armadong gawain. Pangalawa, patuloy ding sinisira ng mga militante ang mahahalagang infrastruktura ng bansa. Naitala ang mahigit 458 insidente ng sinadyang paninira na tuwirang tumama sa mga pasilidad ng komunikasyon at iba pang pampublikong gusali at kagamitan. Nagdulot ang mga pagsirang ito ng paulit-ulit na pagkawala ng kuryente at kawalan ng signal sa telepono at internet. Dahil dito, lalo pang nahihirapan ang pang-araw-araw na komunikasyon, negosyo at pamumuhay ng mga lokal na residente sa mga apektadong lalawigan. Pangatlo, malinaw rin ang mga limitasyon at kapalit na suliranin ng pamamaraang labis na nakasentro sa paggamit ng puwersang militar. Ang labis na pag-asa sa mga operasyong militar ng walang kasamang lokal na pag-uusap para sa kapayapaan ay maaaring magdulot ng hindi sinasadyang pinsala sa mga sibilyan. Ang ganitong mga pangyayari ay nagbubunga ng matinding galit sa mga lokal na pamayanan at nagiging dahilan ng kawalan ng pagkakaisa sa politika sa pagitan ng mga pangunahing partidong pampolitika sa bansa, tulad ng Pakistan Tehreek-e-Insaf o PTI at Jamiat Ulema Islam Fazl o GUIF. Sa pangkalahatan, nananatili sa ilalim ng matinding kawalan ng katiyakan ang sitwasyon sa hilagang kanluran ng Pakistan. Habang patuloy na ipinatutupad ng pamahalaan at militar ang Operation Azim-e-Istikam upang puksain ang terorismo, patuloy namang nahaharap ang mga sibilyan sa banta ng karahasan, kawalan ng matatag na kabuhayan at pangamba para sa kanilang kinabukasan. Ang paghahanap ng tamang pagkakatimbang sa pagitan ng mabisang pagtugon ng militar at pagprotekta sa mga karapatan at kaligtasan ng mga mamamayan ang nananatiling pinakamalaking pagsubok para sa pamahalaan. Sa pagtatapos ng ating pag-uulat tungkol sa mahalagang usaping ito sa pandaigdigang balita, malinaw na ang krisis sa seguridad sa Pakistan ay may malalim na epekto hindi lamang sa kanilang bansa, kundi maging sa buong rehiyon ng Timog Asya. Mahalaga ang patuloy na pagbabantay sa mga kaganapang ito upang maunawaan ang nagbabagong kalagayan ng kapayapaan at seguridad sa ating daigdig. Kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng mga pinakabagong pagsusuri at balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, huwag kalimutang pindutin ang tanda ng pagkagusto sa bidyong ito, magpatala sa aming himpilan, at buhayin ang kampana ng abiso upang hindi makaligtaan ang aming mga susunod na ulat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagsuporta.